Kung ikaw mag-i-invest ka, lupa o ginto? Ginto. Versus sa lupa. Bakit? Hindi mo siya kailangan bayaran ng amilyar. It is as good as cash. Pag nakikita nila yung value ng alahas nila ngayon, wow, double. 2.5 more. Gold is God's money. Hindi ba nasasamantala ng mga pawn shop yung pangangailangan ng mga tao dahil kadalasan maisasanla sa kanila napakababa ng value? Kailangan lang alam mo kung ano yung... Dito sa Pilipinas, ang gold industry ba? Papalaki pa ba ito o papawala na? Ang tingin nila wala ng future yung industry eh. Gusto ko siyang i-improve. Hindi lang siya basta paggawa art siya eh. Mas mahal pa ang alahas sa Pilipinas kaysa sa gawa sa ibang bansa dahil sa kanila, makina na ang gumagawa. Dito sa atin, handcraft pa rin. Diamond or gold? Mas mahal ang diamond. Pero kung gusto mo yung mabilis mo ma-out, gold. And gold is a limited resource. So dahil may scarcity siya, wala kang magagawa. Tataas ang presyo ng ginto. Isa sa pinakalumalagong industriya ngayon ay ang paggiginto. Napakarami ng mga Pilipino ang unti-unti nang natututo na mag-invest dito. Kaya naman, nag-imbita kami ng isa sa pinakamagaling at pinakamahusay pagdating sa ganitong klase ng negosyo. May-ari ng Blacksmith Jewelry PH na siya naman ngayon ay gumagawa ng napakaganda, napaka-quality at higit sa lahat, talaga namang tinatangkilik ng kanilang mga customer ang kanilang mga gawang Pilipinong alahas. Let us all please welcome Boss Melvin Lim. Boss. Welcome, boss. Boss, thank you ah. It's a privilege having me here, boss. Ayan. So, gawang Pilipinong, gawang Pinoy na alahas. Ito yung tanong ko. May pagkakaiba ba sa Saudi, sa Japan, at yung Pinoy Gold? Isa lang naman kasi ang klase ng ginto sa buong mundo na namimina. Ang kailangan talagang tinitingnan dyan, boss, is the gold purity. Yun yung karat. Hindi kung saan namina yung ginto. Ang understanding kasi syempre ng mga bumibili or yung mga nag-i-invest sa alahas at yung mga nagsusuot ng alahas ay mas quality daw yung Saudi at yung Japan Gold kumpara doon sa mga gawa dito sa Pilipinas. Yung industry natin sa may kawayan, more on handmade pa. Nagde-develop din naman sa precast, CNC, lasers. Pero yung handcrafted kasi, boss eh, yun yung naiiwan doon sa traditional jewelry making ng alahas. Sa amin, pag pina-customize mo, automatic 1 out of 1 yan eh. Okay, so whether yan po ay nag-originate sa Japan, kung 14K yan, huwag kayong umasa na pagdating dito sa Pilipinas, 24K ang uri dyan. Tama, boss. Hindi ko mo 24K sa Saudi yan, pagdating dito, bababayan, magiging 14K. Hindi, pare-parehas. Ginto is ginto, diamond is diamond, ang bato ay bato. Boss, ito question, ang currency ng mundo, iba-iba rin. Yes. May dollar, may yen. Ang ginto ba pare-parehas ang presyo sa buong mundo? Yes, boss. May world price yan ng gold. Yun yung sinusunod ng buong mundo. Tapos kino-convert nyo na lang into peso? Yes. Kung halimbawa, nabili mo yung alahas mo ng mataas ang presyo, tapos biglang bumaba ang halaga ng peso, technically, bababa rin yung presyo ng alahas mo. Hindi, boss. Kasi merong sariling presyo ang ginto eh. So, yun yung masusunod kung ano yung current na presyo ng gold. Ibig sabihin, pag bumaba ang presyo ng peso, ang ginto, naka-stay put siya. So, Yes, literal, oo. tumataas ang presyo ng ginto mo. Tama, boss. Nare-retain yung value niya. Nare-retain yung value niya. Ang galing, no? Okay pala yung ginto, ah. Pero matanong ko lang, boss, bago ka napunta sa ganitong klase ng negosyo, because I believe it's already a dying industry here in the Philippines. Totoo, boss. Growing up, may nakikita ko na, boss, na sabi ko, okay itong industry na to ah. Even sa school, di ba? Ano ba yung pinaka-highest gold medal, silver, Olympics? Correct. Diba yan yung benchmark? Sabi ko, okay. Unfair advantage ko na pinanganak ako sa Migawayan, boss. Minaximize ko yung kung saan magaling yung lugar namin. Nagpunta akong school, tinapos ko yung pag-aaral. Pero alam ko sa sarili ko na ito yung industry na gagawin ko through time. Itong hanap buhay na to, minana mo pa sa mga magulang mo. Sabi ng airpot ko, yung mga una niyang trabaho, panday, bolo, gumagawa siya ng gano'n. Karuktong niya yung paggawa ng alahas eh. Madali mo nang matututunan yung skill. Hindi ka na mahihirapan kasi partly yung mga gamit ng traditional jewelry making is malapit sa paggawa din nun. Nag-observe ako, nakikita kung paano ginagawa, tinitingnan ko, and then sabi ko, okay to. Sa opinion mo, dito sa Pilipinas, no, ang gold industry ba, especially sa may kawayan, papalaki pa ba ito o papawala na? Yun yung kinaharap namin na problema kasi yung mga platero namin, boss. Average age niyan is 50s above. 40s, late 40s, paunti na yon. Karamihan 50s above.
So yung mga edad kong 30 below, halos walang nagtuloy. Kasi nung time na yon, dahil nga pumasok yung mga imported, mass-produced, ang tingin nila wala nang future yung industry eh. Right. Gusto ko siyang i-improve kasi nga, naging dying industry talaga. Dahil nga since mass-produce siya, number one, cost. Tapos sinasabi yung ganda, yung pulido ng gawa. Pero dahil nga, ang pagkakapulido ng gawa, depende pa rin naman sa mga platero yun eh. Pero in reality, for me, kahit may mga CNC robotics and everything, hindi mawawala yung handcrafted. Even the luxurious brand, kasi iba din i-declare nila na handcrafted yon. Right. Yun yung nag-a-add ng value dun sa craftsmanship. Hindi lang siya basta paggawa, art siya eh. Hindi basta boss makakagawa ng alahas kapag hindi malawak yung imagination mo. Correct. Sa totoo niyan, yung mga handcrafted, say for example, Hermes na mga brand, pati yung mga mamahaling relo, like yung mga Rolex Richard Mille, mga Jacob & Co. The reason why mahal siya, because it is handcrafted. Dito sa Pilipinas kasi, tayo nagkukonsume tayo ng mga foreign brands na handcrafted, pero nakakalungkot lang sabihin na yung handcrafted na gawang Pinoy ay hindi natin tinatangkilik. Sa show na to, kung nanonood ka, dapat maintindihan ninyo na mas mataas ang value ng handcraft kesa doon sa mga machine work. Exactly, boss. Tulad niya nung sinabi ko kanina, pag handcrafted, 1 out of 1 automatic. Kasi kahit same na tao yung gumawa, same design, for sure, meron pa rin pagkakaiba yun. Yun yung beauty nun, boss. It's a work of art. Yes, boss. No? So why not sell it like a work of art, not just like an ordinary jewelry? Mas mahal pa ang alahas sa Pilipinas kaysa doon sa gawa sa ibang bansa dahil sa kanila, makina na ang gumagawa. Dito sa atin, handcraft pa rin. Yes, boss. Actually, mass-produce kasi. Kaya napapamura na nila. Dito sa atin, hybrid pa sa amin, sa Blacksmith Jewelry, hybrid yung ginagawa namin. Pinipili pa rin namin yung handcrafted kasi yung mga ibang client namin, hanap talaga nila yung sila lang yung meron. Yeah, and dun sa mga luxury brand na binanggit ko kanina, hybrid na rin sila ngayon May makina rin sila and at the same time, hand stitch sila. Kagaya sa Rolex, ginagamit pa rin kamay. Pero some of the materials ay machine na rin ang gumagawa with the help of the machinery and technology right now. Kung ikaw, tatanungin ko lang, boss, kasi ito ay debate na rin, no? Boss. Ano ba ang mas mataas ang value talaga and mas magandang investment? Diamond or gold? Two-way yan, boss. Pero kung gusto mo yung mabilis mong ma-out in terms of needs, gold. Kasi anywhere pwede mo siyang ibenta pag nangailangan ka. Pero kung value-wise, mas mahal ang diamond. Oo. Pero in terms of investment, mas maganda ang ginto. Yes, kasi marami kasi ngayon, boss, klase ng diamond. Natural, lab-grown, mga zirconia. Oo. So yung natural diamond kasi, boss, is earth mined. May scarcity din siya. Ang difference lang kasi ni natural diamond and gold. Si gold kasi at anywhere, any place of the world or madaling mabenta. Ang daling i-dispose. Unlike diamond kasi, may certain market lang na bumibili nun. So, ibig sabihin, maganda ring investment ang diamond, however, namimili ng markets. Yung lab-grown diamond ba, dahil wala naman siyang scarcity, dahil kayang gawin ng tao, so, tumataas ba presyo niya? Hindi, boss. Kasi the more na dumadami, the more na bumababa yung presyo. Is there an instance na bumaba ang presyo ng ginto sa buong history ng mundo? Laging ang trend ng gold is more on pataas. Bumaba man siya, nakaka-recover siya pabalik. 2002, tumitingin na ako sa chart niyan. May idea na ako kung magkano yung gold since doon ako sa negosyo, boss. 2.5. Ganun siya 2.5 per naglalaro. gram. Magkano na ngayon ang per gram? 6,000 plus per gram. Ganon. So, ilang doble pala yan, no? Yes. Gold is God's money. Form of trading, unang panahon pa lang. Dati pa, ninuno pa lang natin. Yan yung pera nila. There's no brainer pag sinabing gold, yun na yun eh. Kung ikaw mag-i-invest ka, lupa o ginto? Ginto. Versus sa lupa. Bakit? Hindi mo siya kailangan bayaran ng amilyar. Tangible siya. Nahawakan. Yes, boss. Oo. Store mo lang siya sa maliit na space. Lumalaki siya over time. True. Experience na rin. Kaya nga, sabi nga nila kung sakasakali, wag naman daw mangyari. Masusunugan ka, kunin mo yung alahas mo, bukas may kakainin ka na. Yes, boss. Dahil mabilis mong maibebenta, it is as good as cash. Kasi proven, boss eh. Mga clients na lang namin way back 2016. Tapos, pag nakikita nila yung value ng alahas nila ngayon, wow, double. 2.5 more. Ah, ganon? Yes. So, from 2016 to present, approximately 9 years, nagdoble yung pera. Yes, more than. Actually, noong 2023, kung di ako nagkakamali, boss, ang laki nung itinaas ng gold. And gold is a limited resource. So, dahil may scarcity siya, ibig sabihin, wala kang magagawa. Tataas ang presyo ng ginto. Yes. Whether you like it or not. Regardless, yellow gold, white gold, rose gold, or whatever color it is, same, tumataas ang presyo. Yes, boss. Yung mga color kasi ng gold na yun is a mixture. Okay. So, nagbe-base naman siya, boss, isa pure 24 karat gold. Alam mo, akala ko dati ang ginto gastos, yun pala investment siya. Yes. Ngayon ko lang talaga nare-realize na yun pala yung pinaka-trabaho niya sa buhay ng tao.
Di ba? Naipeflex mo, naipagmamalaki mo, nakakaangat-angat ka sa buhay. Tama? Yes. Status representation din. Oo, magagamit mo sa maraming bagay. Siyempre, pang-representa mo sa meeting mo, sa mga gatherings, pag meron kang konting mga kumikinang-kinang dyan, di ba? Magagamit mo. Pero at the same time, pera pala yun na naka-imbak lang at nag-a-appreciate ang value. Ano mas tumataas ang value? Saving sa bangko o saving sa alahas? Yun mga alahas, by my experience, mas malaki yung kinita niya Mas over maganda time. pa palang mag-save ka ng alahas kaysa sa mag-save ka ng money. Actually, magandang value yan sa lahat na nakaka-nood ng video na to. Kaya huwag ninyong tutulan or kontrahin yung mga asawa nyong mahilig sa alahas. Ano mapapayo mo doon sa mga asawang lalaki na pinipigilan nila yung asawa nilang bumili ng mga alahas? Kasi syempre marami mga nanonood na to, mahilig sila sa alahas eh. Kita nyo, kahit yung chart alone, nakikita naman yung pagtaas ng presyo ng ginto. Automatic, yung naisusuot nilang alahas, tumataas din yung halaga. Nakapag-save ka pa. Ganun Twice. pala yun. Twice kaysa sa gadgets as well, di ba, boss? Depreciated and then ang gold appreciated over time. Siyempre, karamihan sa mga kababayan nating OFW, lalo-lalo na galing sa UAE yan. Maraming ginto kasi doon, namimili sila ng ginto. Uuwi ngayon dito yan. Ngayon, pag nagipit, na isasanla nila yung mga alahas. Same goes with yung mga nag-i-invest na isasanla nila yung alahas. Hindi ba nasasamantala ng mga pawn shop yung pangangailangan ng mga tao dahil kadalasan napakababa na lang nila ito inuuri at maisasanla sa kanila, napakababa ng value. Ang tip ko dyan, kapag bumibili kasi ng alahas, may specs na, may certificate. Mabawasan man siya, minimal. Pero hindi naman siya totally dapat malaki ang mababawas. Tingin ko hindi ka naman nila matitake advantage over that. Saka marami naman ding reputable na pawn shop dito sa atin. Kailangan lang alam mo kung ano yung karat nung binili mo, yung weight nung binili mo. Kapag alam mo yon, yung mga pawn shop na yan, sinusunod din nila yung current market value ng gold. Pwede rin sila magdala sa mga jewelry store kasi yung ibang mga jewelry store, nagba-buy and sell din yan. Kasi pag na-appreciate namin yung gawa nung dinala sa amin, on top nung price ng gold, nalalagyan pa namin ng presyo. Ikaw naman, Boss Melvin, no? Yes, As an entrepreneur, ano yung pwede mong gawin para ma-retain natin yung dyeing industry at muli nating mabuhay ito? Kasi ako talaga, I'm advocating for Filipino craftsmanship dahil naniniwala talaga ako na mas magaling ang mga Pinoy. Ano ang ginagawa mo tungkol dito? Ano na kaya mangyayari sa amin through time dahil yung mga platero natin is 50s above, late 40s. Mag-open kami ng studio this May. Kasi yung mga tao ngayon gusto din nila yung may special touch. Makita nila kung paano ginagawa. Yes. So, nag-come up kami ng studio na open. Pag gusto nilang magpagawa ng rings, sino-showcase yung paggawa para makita nila yung traditional making. Napansin ko din, boss, ang jewelry making is an art. Yung tao, nagkaroon ng interest sa paggawa, doon din niya malalaman eh. Right. Kung gusto niya talaga. Ganun, nag-start lang sa hobby. Tapos nakita nila, wow, precious metal, sila mismo gumagawa. Maganda yan So may panibago tayong aabangan. Magiging available ba ito sa social media? Mapapanood ba namin? Yes, boss. Sa Blacksmith Jewelry PH pa din, boss. Iyon. So, antabayanan ninyo, Blacksmith Jewelry PH, ang panibagong content, no? Kasi gagawa tayo ng mga customized jewelry para sa mga wedding ring at engagement ring ninyo. I'll support you with that. I hope na makabisita ako sa inyo, ma-content natin yung jewelry making shop mo. Looking forward dyan, boss. Sa lahat ng magpapagawa ng wedding ring, engagement ring, o kung gusto nyong mag-invest sa alahas, welcome po kayo sa Blacksmith Jewelry PH. Dahil sa video na ito, bibigyan ko kayo ng 20% discount kung napanood nyo ako kay Boss RDR. All you have to do is to contact me sa Viber, sa WhatsApp, or sa Telegram. Or you could also message us in Blacksmith Jewelry PH page and Instagram. Ayun. So, maraming salamat sa iyo, Boss Melvin, sa pagpapaunlak dito sa interview na to. Grabe, ang dami kong natutunan. Kagaya na sinabi ni Boss Melvin, sa lahat ng gusto makakuha ng 20% discount sa inyong mga singsing, hikaw, kwintas, bracelet, at kung ano-ano pa. Ano pang inaantay ninyo? 20% discount, bihira yan. Dito lang yan kay Boss RDR. I-follow ninyo ang Blacksmith PH. Pag hindi kayo naka-follow, hindi kayo makakakuha ng discount. At mag-message po kayo diretso sa kanila. Dahil ano pang inaantay ninyo? Panahon na para mag-invest tayo sa alahas. Maraming salamat, boss. Maraming salamat sa lahat na nakapanood. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.